para naman bigyan tayo ng detalye sa upcoming indie film na Ang Babae Ayaw Mamatay. Makakasama naman natin ngayong umaga dito sa studio ang casts nito. At ilan nga sa cast ng kasama natin ngayon umaga ay sina Mohaira Sanama, Julian Rojas, Geraldine Aleria, at Chris Lim. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Morning! Hello! Merry Christmas! Merry Christmas! Very Christmas yung attire ni Mohaira today. I love it. Sparkling. Una, syempre, saan ba umiikot ang story ng pelikula na Ang Babaeng Ayaw Mamatay? At sino ba ang mga magagaling na director at producer ng film na ito? Siguro, anyone can answer? So yung yung sa director namin ay si Ron Sapinoso. Yung ang producer namin po ngayon is si Miss Jana D, na siya rin po ang gaganap na leading actress sa aming film ko ngayon. Oh, wow! Wow, double role, no? Ang galing. Okay. Mohaira, paano mo tinanggap ang role mo dito sa pelikula na Ang Babaeng Ayaw Mamatay? At ano-ano ang mga hirap na dinaanan mo bago ka maging bahagi ng proyektong ito? So, bago po sa lahat, gusto ko lang po batiin yung mga viewers natin. And also, gusto ko din po batiin yung mga our beloved directors, our fighting directors, Direk Kaloy, and Direk Jacob. Also, our movie director, Direk Ron Sapinoso. Our executive producer, Direk Ryan Manuel Favis po. And our producer, syempre po si Miss Janet T. So back to the question po. I underwent audition po before I got part of Ang Babaeng Ayaw Mamatay. And before I auditioned po, syempre I did my research because that's the first thing to do po when auditioning. And then, syempre inalam ko po kung ano yung mga characteristic na hinahanap sa role ni Young Luna. And I was thrilled po kasi nabasa ko doon na hinahanap yung mga magagaling sa martial arts. I was so thrilled kasi syempre first time ko po maging parte, if ever, ng action movie. So I went po sa audition and when I arrived po, nagpa-practice po ako sa labas. And I was so nervous po and overthinking at the same time because the only martial art Sa that age I kasi know. natin, overthinkers Yeah, tayo. Sa age natin ba ito? Ay, age. So, ayun po, nag-overthink po talaga ako. Kasi syempre, the only martial art that I know is Muay Thai po, kickboxing. And yung Okay. hinahanap po nila is arnis. Okay. So, nag-overthink ako sabi ko, hala, paano yan? Wala masyado akong knowledge sa pag-arnis. So, sabi ko, bahala na lang kung ano na lang yung Ma-execute maipakita mo, ko. Yeah, kung ano na lang, yun na lang. At least I gave it my all. At least I tried my best. So, during the audition, I did everything they asked me to do. I remember they asked me if I know how to use a sword po. So sabi ko, I'll try. Pero I was so nervous that time kasi I had no idea how to execute po talaga. Kung ano yung mga proper way sa ganyan, ganito. So, after that po, sabi ko pag uwi ko, sige na lang. Sige na lang kasi parang, Ito na yun eh. Bahala na. I thought, kasi mas magaling nga po ako sa Muay Thai and arnis yung hinahanap nila. So, sige na lang, ganyan. Pero kinabukasan, I got a message po saying na I passed and I will proceed sa final casting. So, sabi ko sa final casting, sige, doon na lang ako babawi. So, nag-research po ako sa YouTube, sa Google. How to use the arnis. How to use arnis. Doon po talaga yung exact na sinerch ko how to use arnis. How to do, ganyan. Diba? Ay, hindi naturo sa PE niyo yung arnis. Hindi that time. Hindi po, kasi homeschool po ako. Homeschool. Pero worth it naman, di ba? Imagine mo po. pinagdaanan mo, tapos nakuha mo pa rin yung role. Now, let's go Yeah. naman to Julian. Okay, sino ka ba dito sa film na ito? And paano ka napamahal sa role mo? I play Take. Take Kazeno. He's supposed to be a 35-year-old. Bakit Japanese? Yeah, he's Kunyari. Japanese. So he's a samurai. And am I allowed to say this? I think for me, the way I see his character is he's looking for peace. So yun yung pinaka what he wants out of the whole movie. Ayun. Pero in real life, you're looking for peace as well. Peace or war? I'm at peace in real life. Good to know. Geraldine, kaano kahirap yung proseso ng paghahanda ninyo sa produksyon? At ano-ano yung mga hamon na kinaharap ninyo? Siyempre sa ilalim yan ni na Direk Ryan Favis at Direk Ron Sapinoso.
Okay, thank you po. Bago po ang lahat, pwede po ba muna bumati ulit? Gusto ko po sanang batiin ang aming producer na si Miss Jana D, sa aming executive producer na si Ryan Manuel Fabi, sa aming director na si Direk Ron Sapinoso, at sa aming dalawang fighting director na si Direk Kaloy Balasbas at Direk Jacob Bahian. So, yun nga po, balik po dun sa tanong niyo po. Sobrang hirap po talaga sa paghahanda pa lang po namin dito sa aming gagawing pelikula. Kasi una-una po sa lahat, inabot na po kami ng ilang months para sa paghahanda. Para lang po to make sure na maging maganda ang kinalabasan ng aming pelikula. So, bago po ang lahat, napakarami po namin activities na ginawa. Mga pagsubok, mga pagsusulit like press conference, story conference, meron din po kaming acting workshop para sa aming mga artists. Meron din po kaming training para po sa pagsusulit namin sa bawat isa kung gaano kami katibay at katatag para sa paggawa ng pelikulang ito. Okay, At so ang I wanna know, you're the cast, one of the cast here? Yes, I am. Okay. Isa din po ako sa cast dito as Aling Lucia, as nanay po ni Luna. So, hindi po ganun kadali. Kasi alam mo yung aarte ka, mag-memorize ka ng script mo. At the same time, isa kang supervisor sa isang production na to. Okay. At the same time, wardrobe din po ako. So, para sa akin, napakalaking hamon po sa akin yun. Pero, dahil mahal ko po ang trabaho kong ito at tinanggap ko po, alam kong kayang-kaya ko. Wow. Yeah. Kasi talaga pag passionate ka about what you're doing, kayang-kaya mong gawin kahit na ano. Opo, diba? mahal ko po talaga ang trabahong ito dahil lumalabas na rin po talaga ako sa mga palabas. Umaarte na din po ako. Pag mahal mo ang trabaho mo, mamahalin ka ng trabaho. So tingin mo mahal ka ng trabaho mo? Oo naman. Okay, that's good. Okay, para naman kay Chris. Ano isang bagay sa pelikulang ito na sa tingin mo ay makaka-relate ang maraming mga manonood dito at bakit ito dapat tangkilikin ng publiko? Kung ako yung as a viewer, kung tayo man as a viewer, ang ating makaka-relate naman tayo dito is yung kung ano yung nasa lalaman ng ating puso. Tulad nga ng sinabi na sa church namin, sa The Truth Church of God talaga, na kung ano yung ang laman ng ating puso, kung ano yung treasure, ay hindi yung treasure natin. So kung ang treasure natin is yung career, let's say, syempre, ipupursue nyo yan, career talaga, career-based, money, or whatsoever. Relationships, like that. Kung mahal mo talaga yung tao, doon ka talaga yung, kumbaga, binavalue mo siya. Kaya nga, ang isa rin kung makarelate talaga dito is kung ano yung ang nasa puso natin ay hindi dadaluyan ng ating buhay. Kaya, I hope the viewers na makanood na ito ay marami kayong matutunan talaga sa film na ito. Kung bakit natin tatangkilikin ang movie na ito kasi it's not that very simple. Yung movie talaga namin is not that kung ano yung mga sa movie talaga yung mga Pilipino, let's say yung katotohanan lang naman talaga. Iba di na ganun ka masyadong maganda yung mga nilalaman ng movie ng mga Pilipino ngayon. Kaya sa movie na ito na gagawin namin ay more on Korean take yung gagawin namin. So it will be very fascinating kung ano yung mapapanood ninyo. And it's very dramatic. Pero ano bang role mo dito? Supervisor po ako ng film. Tapos ayun nga, supervisor lang talaga. Pero hindi ka naman umaarte. Kagaya ni Ma'am. Hindi naman Hindi po sa naman. sa bahay lang. Pero good to know, at least we're trying to integrate yung mga tinitingala nating mga pelikula, like for example, yung mga Korean films and drama series. And not only that, marami ng mga pelikula ngayon talagang sumasabay na rin pagdating sa pelikulang Pilipino. We want to know kailan ba ang showing ang Babaeng Ayaw Mamatay. At syempre, please do invite our viewers to watch and support the upcoming movie. Go ahead, our main cast, our main character, the MC. Wala pa naman pong final date po talaga. But everyone, I hope you support us sa Ang Babaeng Ayaw Mamatay. And hoping po na sana manood kayo kasi syempre nga po sa sinabi po ni Kuya na marami po tayo matututunan dito. And I hope na as we portray our movie and give life sa characters namin is magustuhan niyo po. Ayun. Siguro para malaman namin yung date, I think you have your social media account, Inding Indie. Yes. Opo, meron po. Okay. Alright, well, thank you very much sa pagbabahagi ng detalye tungkol sa inyong upcoming indie film na
Ang Babaeng Ayaw Mamatay. Mohaira Sanama, Julian Rojas, Geraldine Aleria at Chris Lim. Again, thank you and stay safe.